Yan po, welcome po sa ating channel, Tech and Towing. Part 2 video po tayo ng troubleshooting ng ating motor, Rouser 135. Makulit umandar, ayaw umandar. Yan, pinotopak. Ngayon, sa part 1 video natin, nag-troubleshoot tayo nauna dito sa carb. Pinatuluan natin yan, recap lang, pinatuluan natin yan para lumabas yung lumang gas o yung may tubig na gas. Kung lalagyan ng tubig yan, tatapon na yan, tapos bagong gas na yung papasok dyan. Yun, chinek din natin doon sa kabila yung fuel cap. Sasarado mo muna yan, tapos tatanggalin yung hose. Patutuluan din kung tuloy-tuloy yung daloy ng gas natin. Yan, recap lang po. At isa pa rin, pwede nga yan umandar ng motor kung yung gas natin may halo na tubig. Yan, pag naulanan yung tangke, o di kaya napasukan ng tubig yan kahit konti lang, makulit din po yan umandar. Tapos isa pa, ito yung spark plug nga. Tapos alam po natin na yung mga rouser na motor nakalagay dyan unleaded. Yan, unleaded. Pag nasubukan ko pag nagkarga ako ng premium, makulit siya at yun, kumisan ayaw umandar. Kaya yun po, medyo ingat tayo sa pagkakarga. Palaging unleaded kung unleaded yung nakalagay sa ating tangke. Yan, pagkabili nyo ng rouser, may nakalagay dyan unleaded. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Isang bagay na dapat nyo maiwasan pag nagkakarga kayo, kasi magkakaproblema yung andar ng ating motor. Ito, dito tayo, spark plug. Testing tayo. Titingnan natin kung may spark ito. Yan. Part 2 video na po tayo ng ating pagto-troubleshoot ng ating. Ito, nilinis na natin yung spark plug dun sa part 1 video. Yan. Yan, lalagay natin sa spark plug cap. Tapos yan, dire-diretso yan doon sa ignition coil. Ignition coil po yan. Ngayon, titignan natin kung may kuryente dito. Yan, sisipain natin. Yan, testing muna, isa muna. Yun, may kuryente. Yan, may kuryente siya. Yun, okay ito, may kuryente. Yan, may kuryente itong isang spark plug natin. Tumatawid naman yung kuryente. Ngayon, ito nung isa. Itong isa naman. Yan. Yan po yung second na troubleshooting para malaman natin kung okay yung spark plug natin, nagbibigay ba ng kuryente. At kung okay din itong ignition coil natin. Ayan. Spark plug cap, tapos ignition coil dito. Tapos ito na yung spark plug. Yan. Pag nagbigay ng kuryente yan, huwag yung ididikit sa bakal. Layo lang ng konti. Mga 1/4 inch. Yan, tignan natin ulit. Ito, second testing tayo. Yan, gusto ko yung camera para makita natin. Yan, sisipain natin ulit. Yun, meron din kuryente. Okay, isa pa. Yan, meron. Ito yung sa filter. Yan. Tignan din natin sa filter kung marumi. Yan, wala na pala ang to. Yan, may dumi-dumi na konti. Yan. Ito, may dumi yung natin. Ito. Pag hindi pa naayos to, obligado na nating tanggalin yung carb. Bubuksan natin. Madumi. Ito yung air filter natin. Yan, may konting kalakalawang siya. Tapos kuha tayo ng basahan. Yan, may kalawang. Kuha tayo ng basahan. Yan, linisin muna natin ang Yan, buti na lang meron tayo nito. Ito, malaking tulong to para para magtuloy-tuloy din yung pasok ng hangin. At pag marumi na to, pwedeng bara-bara yung papasok na daloy ng hangin doon sa loob ng carb natin. Kaya dapat linisin din talaga to.
ganito yung kondisyon ng motor natin, medyo pag mahirap umandar, yan, o di kaya namamatay yung motor natin. Yung mga ganitong motor, pag ganito yung kondisyon, mahirap gamitin sa, lalo na sa highway. Yan, sa national highway. Pwedeng malagay sa alanganin yung buhay nyo kasi yun nga, pag masama yung kondisyon, pwede mamatay yan, nasa gitna ka. Yun, pwede kang tamaan ng ibang sasakyan. Kaya dapat talaga bago ka umalis, maganda yung kondisyon ng motor natin. Malakas yung brake, tapos maganda yung kondisyon ng mga gulong natin. Yun, hindi malambot, tapos may kilabot pa o medyo bago-bago pa. Yan, pag medyo pudpud na yan, huwag kang magtitipid. Yan, huwag kang magtitipid kasi delikado. Buhay yung kapalit. Yan, buhay yung kapalit. Sa pagtitipid natin, baka buhay natin yung maging kapalit. Ito, medyo makulit pa rin yung motor. Tignan natin dito. Okay na yung spark plug. Dalawang spark plug nilinis natin, okay. Dito tayo sa carb. Kailangan natin talagang tanggalin tong carb. Titignan natin, lilinisin din natin yung carb. Ito bali, luluwagan natin yung tornilyo nito. Yan, tapos isa din dito. Yan, meron dyan isa. Para mailan natin to. Tapos tatanggalin yung mga wiring connection. Saka ito. Yan, nakalagay dyan yan. Iangat nyo lang to para matanggal nyo. Yan, nakapasok ito. Yan. Yan, tatanggalin natin. Tapos huwag kalimutan isarado yung fuel cap. Para hindi tumapon yung gas. Yan, sasarado natin. Bali, ayan, ito na po yun. Tinanggal natin yung carb. Ito tatanggalin nyo muna yung nakalagay dyan. May nakasuksok dyan. Ito doon sa bandang kabila to. May nakasuksok dyan. Tapos ito tatanggalin din to doon sa papunta sa fuel cap. Tapos ito ano lang to. Ayan, sa hangin lang to. Ayan. Huwag nyo na tatanggalin yan, okay yan. Tapos yun yung dito, tatanggalin din. Yan, may lock. Kaya bubuksan na natin to, titignan natin, lilinisin natin. Linisin muna natin. Yan, ito na po yung carb natin. Tapos kailangan natin ng gas para malinis natin to. Yan, kailangan din natin ng lalagyan para malinis natin yan. Ito po, bubuksan na natin to. Bubuksan na natin siya sa ilalim. Ito. Yan, medyo pangit yung screwdriver natin. Yan, gamit tayo ng pliers, kaya vice grip pwede naman. Yan, kailangan natin ng vice grip. Vice grip. Yan, dapat yung screwdriver natin maganda-ganda klase yung pinakangipin niya para maikot natin yan. Pag umikot na ng konti yan, pwede na yan. Yan, vice grip. Kaya pliers, kung medyo maganda yung ngipin ng pliers nyo, pwede pa. Ito, medyo na welding kasi yung pliers nyo. Yan, umikot na yung isa. Ito, dito tayo sa kabila. Yan, kung may katanungan po kayo sa paggawa ng rouser na motor, yan. Di naman tayo ganun kagaling. Bali, puro DIY yung ginagawa natin. Ito nga, tayo na lang gumagawa. Kung pinag-aaralan lang natin kung kakayanin. Yan, sa katagalan naman matututo ka. Kung palaging ikaw yung tinatry mo siyang gawin, yan, matututo ka. Kahit masira yan, kung may pambili ka naman, yan, kung may pambili ka, papalitan lang natin. Yan, importante doon na natuto kang gumawa. Yan, mga basic troubleshooting. Yan, huwag nyo nang isipin yung pwedeng masira. Yan, just in case na masiraan kayo sa sa malayo. Yan, nasiraan kayo sa malayo. Yan, kayang-kaya nyong i-troubleshoot. Ito makikita nyo dyan, yun, may dumi. Yan, ito, may dumi siya. Kaya kailangan dilinisin. Yan, yung mga yan, yung stain na yan, ilinisin natin lahat yan. Ito, natanggal yung niya, goma. Ito, pag nag-overflow to, kailangan palitan to, itong goma na to.
Yan. Kaya kung minsan lagyan ng ano to, pwede rin gasket maker. Yan. Pero kung pwede pa naman, huwag nyo muna lalagyan ng ano, gasket maker. Yan, lilinisin natin to. Kailangan na natin ng flat screw. Yan, para medyo makayas natin ng konti para mabilis. Tapos anin natin ng ano yan, gas. Yan, anin na natin ng gas yan. Yan, nakikita nyo na ito parang ano, parang ano na yan, kalawang yan. Pwedeng bumara, pwedeng magbara-bara. Yan, doon sa mga daanan ng gas natin. Yan, kaya dapat talaga malinis yan. Yan, nakita nyo na medyo makapal-kapal na siya. Tapos ito pa yung dapat natin ano, sundutin. Susundutin natin yung dalawa na yan, pero pwede ring ano, tanggalin. Yan, tatanggalin. Pwede tanggalin, pwede sundutin. Yun, yung isa, ito. Yan, ito. Saka yun, yung isa, yung maliit. Yan, bali gagamit ka ng, kung wala kang pang sundot, gagawa ka nito. Kung meron kang spring. Ito yung mga spring sa mga carbon ng ano, grinder. Tapos dito, kakayasin mo siya hanggang sa maging manipis. Yan, manipis na manipis, manipis pa sa karayom. Yun, sa tip ng karayom. Ayun, meron ka ng pasundot. Pwede rin yung karayom, pero yung karayom po papasok lang dito sa malaki. Doon sa maliit, talagang sobrang liit, manipis yun. Kaya yung karayom, pwede naman liliyain nyo yan. Liliyain nyo siya ng ano, yung pile, yung pangliya. Metal pile. Yun. Ito, makikita nyo dyan na pumasok siya. Yan, dire-diretso lang. Ito, malaki yung butas nito. Ito, hindi ka gano'ng magkakaproblema nito. Yan, malaki yung butas niyan. Yan, makikita nyo, tuloy-tuloy lang siya papasok. Yun. Tapos, ito naman yung isa. Yun, yung nasa ilalim yung maliit. Kaya tutusukin din natin. Yung mga dapat tusukin para... Ito yung kadalasan na nagbabara yung dalawa na yan. Yung barado yan, palyado din yung andar ng motor natin. Yan, kaya dapat malinis yan. Yan. Yan, makikita nyo yung tip nya, sobrang nipis dito sa dulo. Niliya lang natin yan, pwede papel daliya. Pwedeng yung ano, pangkikil ng bakal. Yan. Ayan siya. Ayun na yung naging resulta niya. Meron tayong magagamit na tools sa pantusok nga nito. Pero yung tinatanggal din po yung, pwede naman tanggalin yan. At ito. Pero dito ano, yan, di ko na yan, pwede rin tanggalin, pakita natin. Yan, higat mo lang yan. Ito yung pinaka-importante dyan, itong maliit. Yung malaki, hindi naman gano'n nagbabara yung malaki. Yung talaga maliit yung ano. Sensitive po talaga yung maliit. Ito pag nagbara to, pwede mag-overflow, pwedeng hindi umandar. Yan, maraming pwedeng ano mangyari. Ito na po yung itsura niya. Pag tinanggal natin yan, yan. Makikita niyo yan sa gitna, may butas yan. Yan. Ito yung pinakamanipis. Tapos ito naman yung malaki. Yan. Bali, kada carburetor po, on naman yan, ano, merong ganito. Yung iba, meron. Siyempre, depende pa rin sa design ng ano, carb. Ito naman yung isa, yung malaki. Tatanggalin na rin natin para makumpleto yung tutorial natin. Yan, yan po yung mga dapat yung i-check. Yan, may butas to sa loob. Yan, makikita nyo naman dyan, kahit malayo makikita may butas yan. Yan, lilinisin natin. Yan. Yan, tingnan nyo po yung ano natin, pantusok natin mahaba. Yan, papasok natin. Yan, lalabas sa kabila. Yan, ibig sabihin okay. Ay, lumabas sa kabila. Yan, lumabas siya sa kabila. Yan, ilayin natin. Yan. Tapos tutusukin din yung mga butas. Yan, tusukin din po yung mga butas niyan para makasigurado tayo na malinis yan. Yan, okay po ito. Ngayon yung isa naman. Dito tayo sa maliit. Ito yung sinasabi kong palagi pong nagbabara pag tinotopak yung motor. Yan. Yan, makita nyo po na pumasok.
Ayan, pumasok naman siya, kaya okay naman yung ginawa natin na pantusok. Ayan, pumasok siya. Ayan. Ito yung pinakamaliit na butas. Ayan, pinapalitan din po ito para mas mas mabilis pumasok yung gas o di kaya malakas kumain ng gas. Ayan, pinapalitan din to para bumilis. Ayan, mayroong mga size, may size to. Ayan, kung gusto nyo tumipid yung motor nyo, palitan nyo to. Medyo maliit pa ng konti yung butas. Yan, kung minsan dapat nakatono din po yan. Pag hindi nakatono yan, magkakaproblema din yung takbo niya. Yan, okay na rin to, lilinisin na lang natin. Tapos ito pa yung isang dapat linisin dyan, itong sa floater. Baling trabaho po nito, yan, papaliwanag ko dito para malaman nyo lang. Yan, yan, itong floater na to, yan, pag nakaganyan po yan, pag nakaganyan, pag maraming gas yung carburetor natin, merong pong ano dyan, yan, tatakpan niya yung papasok, dadaloy na gas pag nakaganyan siya. Yan, tatakpan niya po yung butas. Ngayon pag nakaangat po na ganyan yan, pag nakababa na ganyan yan, pag ubos na yung gas, ito yung nagpa-float sa gas natin. Yan, ito nalalagyan ng gas to. Ayan, kung titignan nyo, ayan, papaliwanag ko yung trabaho niya. May gas po yan, pag puno yung gas nito, magpa-float to. Yan, magpa-float siya, ayan yung level niya. Ngayon ang gagawin niya po, tatakpan niya yung butas dito, yung manggagaling dito. Yung papasok po ito dun sa, ito yung galing ng tangke, papasok yung gas dyan. Tapos ito po sa ilalim nito yung daluyan ng gas. Kaya ito pag nakataas yan, ayun yung level niya, sarado po yung gas niyan, sarado. At marami yung gas nito. Kaya hindi mag-overflow yung carb natin. Kasi yun nga po, pag nakababa yan, ibig sabihin nakabirit ka, mauubusan ng gas ito, mababawas yung gas nito, kaya yung position niya ganyan. Yan, habang tumatakbo yung motor mo, yung posisyon ng gas po natin nakaganyan yan. Yan, tuloy-tuloy lang yung daloy ng gas. Kasi konti lang po yung gas dito. Pag nakapatay yung motor nyo, papupuno na naman to, magpo-float na naman yan, po-float yan. Yan, sasarado na naman po yung gas doon. Yan, ilan po yung mga importante. Ito, lilinisin natin. Yan, gawin na lang po natin part 3 video itong video natin na to, tutorial. Kasi sa tansya ko hindi matatapos sa part 2. Yan, every 20 minutes kasi nakakat yung video ko. Yan, nakakat dahil sa cellphone. Yan, cellphone lang yung gamit natin. Yan, sundan na lang po yung part 3 video natin kung gusto niyo pang panoorin yung kasunod nito. Ayan yung sinasabi ko, yan may butas dyan, dyan dadalo yung gas. At ito po yung maghaharang. Yan. Tapos ito po nililinis din to. Ito yung magbabara dun sa daluyan ng gas. Yung gagaling sa tangke. Yan, kailangan dilinisin to para hindi sasayad. Yan, di mag-stack up. Yan, kailangan din po linisin yan.